Ito muna ang atin pong panayam kay Ginoong Carlos Miguel Oñate, tagapagsalita po ng Trade Union Congress of the Philippines kasunod nung temporary restraining order dito ho sa wage increase na ipinapairal sa Metro Manila. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Tayo ay napapanood at napapakinggan all over the country, all over the world sa pamamagitan po ng ating digital platform sa Bombo Radio Philippines. Welcome to the program. Magandang umaga din po, no, Ma'am at Sir, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Bombo Radio. Unang-una, nais po namin maitanong anong take po ninyo dun sa ipinalabas na pagharang ng korte dyan sa Pasig dun sa 85 pesos na wage hike na pinapairal na dito sa Metro Manila. Ano ho ang posible kayang impact nito sa hanay ng mga manggagawa? Opo, no, kinukundina ho natin yung nagpetisyon na dalawang kumpanya at kini-question po natin yung lumabas na TRO, no, mula sa Pasig RTC na sinususpindi yung umento sa Metro Manila. Barya na nga, hulugan na nga, no, nasuspindi pa. No, marami sa ating mga kabayan natanggap na yung umento sa sweldo kasi nag-effective ito July 25. Pero dahil nga sa July 30 na TRO decision, no, kailangan matigil muna 'yon. Ito po ang unang pagkakataon na merong pumunta sa korte dahil lamang ayaw nilang sumunod sa aumento sa sweldo kahit na malinaw na nasa ating batas, no, merong pwedeng mag-apela sa NWPC. Meron niyang prohibition against any injunction or TRO concerning sa proceedings ng Regional Wage Board, no. Ito po ay hindi katanggap-tanggap, ito po ay kawalan ng hustisya at napakadelikado ho nito, especially sa ating mga kababayang nasa probinsya, nasa ibang mga rehiyon na wala pang aumento sa sweldo. Dahil kung ito po ay mananaig itong pagsuspende sa aumento sa sweldo, wala na pong pumipigil sa kahit sinong employer na ayaw sumunod sa aumento na basta na lamang aakyat sa kung anong korte at makakakuha ng TRO o this time nga nangingi pa ng injunction kontra sa aumento sa sweldo. Tinutukoy ho ba ninyo yung Republic Act 6727 ng atin hong batas at ano kaya pwede namang gawin ng mga manggagawa hinggil dito? Opo, no, sa as far as ni mga manggagawa ang concern, no, kami nananawagan, no, lalo sa Department of Labor and Employment, no, si DOLE Secretary Francis Tolentino, sapagkat ito pong kaso po na ito na final ng dalawang construction company po na yon ay ang respondente po rito ay yung NCR Regional Wage Board at yung ating NWPC na chaired by DOLE Secretary Tolentino. Kailangan ipagdiinan po, no, yung provision sa Wage Rationalization Act sa RA 6727 na walang injunction o TRO na pwedeng i-file o ilabas ng kahit anong korte or any entity concerning sa proceedings ng ating Regional Wage Board dahil function, kapangyarihan ng ating Regional Wage Board na magtakda ng sahod. At wala kaming nakikitang batayan para kailangang i-TRO yung first tranche ng aumento sa sweldo dahil 60 pesos lamang po ito, no, noong last year ang ibinigay sa NCR ay 50 pesos, no, 10 piso lamang po itong mas mataas kaya hindi po totoo na babagsak yung mga negosyo, babagsak yung ekonomiya dahil sa inilabas na 60 pesos, no less than yung ating Department of Trade and Industry, no less than yung ating DepDev ay pumirma dito sa wage order. Hindi po porket, no, ito ang unang beses na tumutol yung mga representante ng Employers Confederation of the Philippines sa Regional Wage Board ay pwede na lamang pumunta ang kahit sinong employer sa korte at ipatigil itong dagdag sahod na ito. Okay. Ang akin pong katandem dito, si Bombo Jai Rahangayo, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Bombo Jai? Sir, ano naman yung status ng iba pang wage hike petition sa mga lalawigan? Hindi kaya harangin din ang implementasyon nila? Mas masama ho yun ang wage hike petitions na kasalukuyan, no, naka-file sa ating mga regional wage boards. Hanggang ngayon kasi hindi kinikilala ng ating mga regional wage boards na merong supervening event. Under dun sa rules and regulations ng NWPC, pwede ka lang magtaas ng sahod ng isang beses sa isang taon. Kung kaya't marami sa ating mga kaubayang mga nasa lalawigan ay naghihintay pa ng mga ilang buwan hanggang next year pa
sila uusad yung kanilang aumento sa sweldo. Pero tama ho kayo, no? Once naman na may lumabas na wage order, halimbawa sa October, dyan sa may Calabarzon, tsaka sa may Central Visayas Region, yun po ang problema, no? Kung ito po ay kakatigan talaga ng korte na pwedeng ipahinto yung ating wage order dito sa Metro Manila, wala pipigil, no, sa iba't ibang mga employers na subukan na naman ito sa korte, no? Kaya nga sinasabi namin, ito po ay delikadong precedent at baka po magkaroon din ito ng chilling effect. Baka yung ating mga regional wage board ay wag munang magdaos ng mga public hearing kasi sasabihin nila, imbis na kasuhan sila, wag na lang tayo munang pag-usapan yung aumento sa sweldo, no? Ito po, ganito po kadelikado kung tayo po ay papayag na itong dadalawang construction company na lamang po na ito ang manaig kontra po doon sa milyon-milyon na minimum wage earners na mula noon hanggang ngayon ay nangihingi po ng aumento sa sweldo. Ano po ba kayong panganib dito sa ating mga manggagawa dito na nag-earn nga dito ng minimum wage tapos nito nga lang no nakatanggap sila ng pag-increase ng kanilang sahod at ngayon may temporary restraining order. Baka mangutang pa sila no, dadami yung mga mangungutang, sir? Opo, no? So, even if naibigay na nga ito 60 pesos, no? Hindi naman no, ganun kalaki yon na pwede na nilang mabayaran ang kung anumang utang nila o hindi na nila kailangan umutang. Pero dahil nga po dito sa inisyu na temporary restraining order, tandaan po natin, no, pwedeng tumagal po ito ng 20 days. So, halos isang buwan na po na worth ng aumento sa sweldo. At pinakamasama, kung meron talagang ma-issue na preliminary injunction, no? Ito nga po yung katakataka dito sa petition na tingin namin, no, isang malaking kalokohan lang mula doon sa dalawang construction company kasi yung ina-assail lang nila, no, yung kanilang kine-question ay yung unang tranche, no. Wala silang issue doon sa pangalawang tranche sapagkat yung pangalawang tranche po ay 25 pesos lamang at matatanggap pa sa January. So ito po, no, ito, napaka-critical po talaga nitong laban na ito na 60 pesos, especially no sa ating mga kababayang arawan ang trabaho, arawan ang sweldo, no, karamihan sa ating mga kababayan isang kaig, isang tukana. So any increase ay napakahalaga, no, although barya-barya yan, mas okay pa rin yan kaysa wala. Pero ngayon, no, napakasama nito dahil wala nga po na matatanggap na aumento yung ating mga manggagawa. For some, 85 pesos is not enough pa, sir, no? Sa inyo, ano yung ideal and living wage na sinasang-ayunan ninyo? Opo, no, ang TUCP naman ay hindi tumigil sa paglaban para dun sa 200 pesos na legislated wage hike. Ito pong nangyari na TRO ay isang wake-up call sa ating mga mambabatas sa Kongreso man o Senado na kailangan na talaga nating magpasa ng 200 pesos na legislated wage increase. Dahil kung kaya nilang i-TRO yung mga regional wage board na sinabi na nga namin walang kwenta, ngayon parang wala nang kapangyarihan, dapat kailangan na ang Kongreso at Senado ang pumasok rito para ipasa itong 200 pesos legislated wage hike para may unang hakbang tayong malinaw tungo sa tunay na nakabubuhay na sahod na ngayon ang estimate ng living wage ay nasa 1,300 pesos na po, no? So yung 85 pesos hindi po sapat yan, pero lalong hindi katanggap-tanggap na yung 85 pesos ay naging bato pa dahil sa isang petition, dahil sa isang TRO mula sa isang korte. Lastly, for my answer, ano yung panawagan ninyo or mensahe dito kay Labor Secretary Francis Tolentino, no? Siya mismo nga dito yung pinuno ng Department of Labor and Employment. Opo, no, kay Labor Secretary Francis Tolentino na buong lakas ng loob ipinagyabang yung historic na 85 pesos wage increase. Dapat yung pareho rin po o mas matinding lakas ng loob ang kinakailangan para po ipagyabang hanggang dulo, ipaglaban yung karapatan ng ating mga kababayan doon sa tinatawag niyang historic wage increase, no? Huwag po nating paasahin yung ating mga kababayan. Ito po ay usapin ng karapatan, ito po ay usapin ng katwiran, no? Sa kauna-unahang beses sa ating kasaysayan, yung ating minimum wage sa NCR mula 695 naging 755 at bigla-biglang bumalik sa 695. Never po nangyari 'yon. Kung kaya't no, kailangan pong tindigan talaga ito ni Secretary Tolentino. Kung hindi ay paulit-ulit na lang mabubudol yung ating mga manggagawa kay Sektol. Ma'am Dennis?
Okay, with that, maraming salamat po, Ginoong Unyate, sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong umaga. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang Legislative Officer at tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, si Ginoong Carlos Miguel Oñate, kaugnay ho dito sa 85 pesos na naharang ng korte dyan sa Pasig matapos ho ang kanilang ipinalabas na temporary restraining order.